Matapos ang deadline ng paghahain ng COC para sa barangay at SK elections sa Oktubre, samot-saring paalala naman ang ginawa ng COMELEC sa mga tatakbong kandidato kaugnay sa vote buying at premature campaigning. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe, live. Angelique, matapos nga ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo para sa barangay at SK elections noong isang linggo, nililinis pa ngayon ng COMELEC ang listahan ng mga kandidato. Paalala naman ng COMELEC, bantay sarado nila ang mga kandidato para sa mga posibleng papasok sa premature campaigning. 65 ang kabuang bilang ng petisyon na hawak ngayon ng COMELEC para sa barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, ito ay mga natanggap nilang dokumento para sa diskwalifikasyon, pag-atras at mga hindi tinanggap na COC ng mga tatakbo sa eleksyon. As of yesterday po sa meeting namin with the clerk of the commission, lumalabas po meron ng mahigit 65 na naidakit po na mga petition to cancel COC, denied due course at disqualification. Yung sa nuisance candidate po parang wala pa. Pero inaasahan po namin na tataas pa yan. Bakit po? Kasi po yung mga nag-file po nung Lunes lamang ng candidacy ay meron pang 5 araw po pagkatapos mag-file ng COC para masampahan ng mga naturang kaso. Ang rule po kasi dyan, from the day of the filing of COC, meron ka pong 5 araw para magsampa ng mga petition. Wala pa naman sa ngayong naideklarang nuisance candidate mula sa 1.4 million na naghain ng kanilang kandidatura. Pero posibleng tumaas pa nga ang bilang ng petisyon na matatanggap ng COMELEC. Inaasahan rin ang disqualification cases dahil nakabantay sila sa mga posibleng pumasok sa vote buying at premature campaigning. Katunayan, may mga pagpapaliwanagi na ang COMELEC dahil sa mga nakikita nilang mga post sa social media ng mga tumatakbo para sa eleksyon. Dapat din tanggalin na agad ng mga kandidato ang ganitong uri ng post kahit mga poster o banners dahil mahigpit itong ipinagbabawal habang wala pa ang campaign period. Sa susunod na mga araw, makakatanggap po yung mga politiko na yan na naglabas ng illegal campaign materials ng aming notice o yung tinatawag natin na show cause order. Doon sa show cause order na yan, kailangan po matanggal nila sa loob ng 3 araw yung mga illegal na campaign materials na yan. At pagka hindi po, yan po yung binabanggit ko kanina, nasasampahan na po namin sila ng kaso. Angelique, nagpaalala din ng COMELEC, pagpasok naman ng campaign period, ipinagbabawal ang pamamahagi ng ilang mga campaign paraphernalia na wala sa Omnibus Election Code tulad ng t-shirt, cap at iba pa. Kapag nakitaan ng ganito ay maaari itong pumasok sa vote buying dahil kakailanganin pa ng espesyal na pahintulot mula sa COMELEC para makapamahagi nito ang isang kandidato ng DSKE. Samantala, bukas inaasahan namang ilulunsad ng COMELEC ang kontrabigay kung saan magtatayo sila ng mga center na maaaring magsumbong ang publiko kung may mamamataan na sangkot sa pagbili at pagbebenta ng boto. Katuwang ng COMELEC dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Anti-Money Laundering, Department of Justice, DILG at iba pa. Sinumang mapatunayang may kinalaman sa vote buying, karampatang parusa ang kanilang haharapin. Hindi lamang kandidato ang maaring may liability pagdating sa premature campaigning, paglabag sa campaign materials, paglabag sa vote buying or vote selling law. Pati po ang mga taong gumagawa patungkol dito, kahit man ikaw ay supporter, hindi supporter o kahit sino ka man, basta gumawa ka ng ganyan, pwede pong maging liable sa pagmumulan po ng complaint. 2, either galing po sa ating mga publiko, pagkakakulong na hindi lalampas sa 6 na taon. Ikalawa, yung forfeiture of your right to suffrage. Accessory penalty po yan. At may mas mabigat na penalty po, lalong-lalo na doon sa nagbabalak pumasok sa gobyerno o kumandidato sa anumang pampublikong posisyon. Ito po yung perpetual disqualification to hold public office. At may idadagdag pa po kaming isa, Sir Aljo, Ma'am Victoria, no? Ito pong mga bagay na to, kung mapapatunayan natin po na maaari ring magdulot po ito ng inyong disqualification.
Angelique, dun naman sa mga lugar na ngayon ay pinag-aaralan ng COMELEC na maisailalim sa kanilang kontrol. Isa na dyan itong Mabalang o Malabang sa Lanao del Sur at pati na rin itong sa Libon, Albay. Sa ngayon wala pang opisyal na inaanunsyo ang COMELEC na sa ilalim yan ng COMELEC control, pero pinag-aaralan pa nila na ilagay naman muna yan sa red category. Samantala patuloy naman na nagbabantay nga ang COMELEC sa mga posibleng mga mag-post sa social media, kaya paalala nila dito sa mga kandidato ay wag nang subukan pang mag-post ng kanilang picture na parang nangangandidato o kaya ay naghahain o naglalatag ng kanilang plataforma online dahil bukas ang kanilang mata dyan sa mga ganyang klase ng premature campaigning. Angelique. Okay, Luisa, sinabi ba ng COMELEC kung ano ang pinakamagandang paraan para maiparating sa kanila ang mga reklamo ng mga illegal o premature campaigning? Angelique, ang COMELEC ay may mga regional offices at dahil nga BSKE ito at local elections ay maaaring maghain ng kanilang mga petisyon o reklamo yung mga makakita ng ganito sa mga regional COMELEC offices at maaari din naman bukas din ang kanilang mga tanggapan kahit yung kanilang main office para tumanggap ng mga reklamo. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.